Maagang natutunan ni Migs na hindi niya kaibigan ang mga salamin. 7 taong gulang pa lang siya nang una niyang mapansin na may kakaiba sa paraan ng pagtitig ng mga tao sa kanya. Hindi niya pa nauunawaan ang ibig sabihin ng mga matang yon, pero ramdam niya ang bigat. Ramdam niya ang kakaibang katahimikan na sumusunod sa bawat pagdaan niya. "Lola, pangit po ba ako?" Tanong ni Migs sa kanyang lola ganda. Sumimangot ang matanda. "Aba, at sinong nagsabi? Kaninong anak? Apo, hindi ka pangit." Maliit lang naman ang mundo ni Migs. Hindi sila sobrang yaman. Simple ang pamumuhay nila, pero may mapagmahal siyang mga magulang. Ginagawa ang lahat para hindi sila mahirapan sa buhay. Ipinanganak si Migs na may pagkakaiba sa hugis ng kanyang mukha. Bahagyang mas maliit ang kaliwang bahagi. Medyo nakatagilid ang panga, kaya't ang kanyang ngiti ay hindi pantay. May manipis na peklat mula sa ilalim ng tenga, pababa sa gilid ng panga. Paalala ng mga operasyong pinagdaanan niya noong mas maliit pa lamang siya. Mas mababa ng kaunti ang kaliwang tenga niya kumpara sa kanan. At may kakaibang hugis ang kanyang mga pisngi kapag tinitingnan sa gilid. Ngunit higit pa roon, ang hindi agad napapansin ng iba, ang malalim niyang kayumangging mga mata na puno ng kabaitan, at ang makapal niyang itim na buhok na kusang bumabagsak sa noo ni Migs. Isang umaga, nakatayo siya sa harap ng salamin ng banyo. "Mama," mahina niyang tawag. Anak," sagot ng kanyang ina mula sa kusina. "Bakit po ganito yung mukha ko?" Tumigil ang kalansing ng kawali. Lumapit ang kanyang ina at lumuhod sa likod niya. Kapantay ang kanyang mukha sa refleksyon ng salamin. "Ganito ka dahil espesyal ka," marahan nitong sabi. "Pero bakit po pag tumitingin sila sa akin, parang may mali? Bakit hindi po ako gaya ng iba?" Umiling ang mama niya at matamis na ngumiti. "Walang mali sa'yo, Migs. Minsan lang hindi sanay ang mga tao sa kakaiba." Hindi pa rin niya lubos maintindihan. Sa labas ng bahay, mas mabigat palagi ang pakiramdam. Wala kasi siyang maunawaan kung paanong naging espesyal ang pagiging kakaiba. Noong nasa bahay siya, alam niya sa kanyang sarili na walang mali. Kailanman ay hindi pinaramdam sa kanya ng pamilya na kakaiba siya. Pero noong unang araw niya sa paaralan, doon siya bahagyang namulat. "Tingnan mo yung mukha niya, parang tabingi, may peklat siya." Nakahawak siya ng mahigpit sa strap ng kanyang bag. Hindi lumingon si Migs kasi alam niyang siya naman ang pinag-uusapan. Isang batang lalaki ang lumapit. "Anong nangyari sa'yo?" Napayuko si Migs. "Wala." "Naaksidente ka ba?" tanong nito. "Hindi." Ngumuso pa ito. "Bakit ganyan ang mukha mo? Tabingi at ang pangit." Bago pa siya makasagot, narinig niya ang boses ng kanyang pinsan na si Jane. "Hoy, tama na nga yan. Hindi naman kayo inaano." Lumingon siya rito. Napangiti siya nang nakita ang pinsan niyang si Jane. Parang ate niya na ito dahil ahead ng 3 taon at palagi siyang ipinagtatanggol. "Bakit ka nakikialam?" Inis na sagot ng bata. "Bakit hindi ako makikialam? Ang bastos mo. Alam mo, susumbong kita sa tatay ko. Pulis yun, ipapahuli kita." Pananakot ni Jane sa batang nagtanong sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ng bata at agad na tumakbo. Hinila ni Jane ang manggas ni Migs. "Halika na nga. Okay ka lang ba?" Tumango si Migs. "Sanay na ako, Ate Jane. Hindi ka dapat masanay." Sagot agad nito. "Kapag may nangbubuli sa'yo, sabihin mo agad sa akin. Lagot silang lahat sa akin." Napangiti na lang si Migs. Pag uwi niya, dumiretso siya sa gilid ng kanyang lola. "Nandyan ka po ba, Lola?" Mahinang tawag ni Migs. "Nandito ako, Apo," sagot ng matandang boses. Umupo siya sa tabi nito sa banig. "May nang-aasar na naman ba?" tanong ng lola niya habang hinihimas ang kanyang buhok.
Napanguso siya. Paano mo po nalaman, Lola? Pangit po ba ako? Napahinto ang kamay ng Lola Ganda niya. Araw-araw mo na lang tinatanong yan. Sinong nagsabi? Umiling lang si Migs. Hinawakan ni Lola Ganda ang kanyang baba at marahang inangat ang mukha niya. Tingnan mo nga ako. Alam mo ba kung ano ang nakikita ko? Ano po? Napangiti ito. Isang batang may pusong mas malaki kaysa sa takot na ibinibigay ng ibang tao sa kanya. Hindi lahat ng maganda pantay. Minsan, hindi nakakalimutan ang ganda ng isang tao kapag kakaiba ka. Kaya huwag ka nang malungkot kung may tumatawag na pangit sa'yo. Basta alam mo sa sarili mo na mabuti ang puso mo. At sa mga mata ng taong nagmamahal sa'yo, sobrang pogi mo, apo. Napangiti si Migs ng bahagya. Isang hapon, sinama siya ng kanyang ama sa plaza. Nagpaiwan siya sa playground dahil gusto niyang mag-slide sa mahabang slide. Habang naglalaro, may dalawang mas matatandang bata ang lumapit sa kanya. Habulan tayo! Ikaw ang taya. Kunwari, ikaw ang halimaw na uubusin kami. Mukha ka kasing halimaw. Sigaw ng isa. Napatigil si Migs. Sinasali siya sa laro pero alam niyang iniinsulto siya. Ayoko, kayo na lang. Tumawa ang isang bata. Oh, nagsasalita pala. Bago pa lumala, mabuti na lang at dumating ang papa niya. Pinagtanggol siya at sinaway ang mga bata na pinagtatawanan siya. Sa gabing yun, muli siyang humarap sa salamin. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Hindi kita kaibigan, bulong ni Migs. Saglit siyang tumigil. Pero hindi rin kita kaaway. Hinawakan niya ang peklat sa kanyang panga. Parte ka ng kwento ko, sabi ni Lola. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Migs, boses ng kanyang lola. Opo, La, sumagot si Lola Ganda. Pwede ba kitang tabihan? Tumango siya kahit hindi ito nakikita. Pumasok ang lola niya. Nakita siya nitong nakatayo, kaya tumabi sa kanya sa harap ng salamin. Alam mo, ang salamin, ipinapakita lang ang labas. Malumanay na saad ni Lola Ganda. Pero ang kalooban natin, apo, hindi yun kayang ipakita ng kahit anong salamin. Tingin niyo po ba may makakakita ng kalooban ko? Tanong ni Migs. Oo naman, sagot ng lola niya. May mga taong hindi titigil sa unang tingin. Gaya niyo po? Tumango ang matanda. Gaya ko. Gaya ng mama mo, gaya ng papa mo at ng mga pinsan mo. At balang araw, may iba pa. Sa murang edad, hindi pa lubos na uunawaan ni Migs ang mundo. Hindi niya alam kung bakit mas matagal ang titig ng iba. Kung bakit may bulong na sumusunod sa kanya sa hallway. Kung bakit mas magaan ang pakiramdam niya sa loob ng bahay kaysa sa labas. Pero alam niya ito na sa bawat umagang gigising siya, may boses ng kanyang ina na tatawag sa kanya. May kamay ng ama na tatapik sa likod niya. At may lola siyang magpapaalala na ang pagiging kakaiba niya ay hindi kahinaan, kundi bahagi ng disenyo ng kanyang pagkatao. Hindi naging madali ang elementary days ni Migs. Araw-araw, bago pa man tumunog ang bell, may kaba nang nakaupo sa dibdib niya. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naririnig niya ang mga halakhak. Minsan, hindi niya alam kung siya ang dahilan. Minsan, alam niya na siya naman talaga. Kaya natuto siyang maglakad ng mas mabilis. Natuto siyang magsalita ng mas kaunti at natuto siyang umupo sa pinakadulo, sa likod kung saan mas kaunti lamang ang nakakakita. Uy, dadaan na yung tabingiyang muka, bulong ng isang bata minsan. Sira, wag mong asarin, teacher nanay niyan dito, sagot ng isa. Oo, public school teacher ang mama niya na nagtuturo lang sa kabilang building. At kahit hindi nito hawak ang estudyante, sapat na ang presensya nito para may mga batang umatras.
Sa lahat ng estudyante, strict teacher ang mama niya. Nakikita naman niya yon. Pero kay Migs at sa bahay, ito ang pinakamalambing at mapagmahal na ina sa lahat. Alam niyang nagiging istrikto lang ito para sumunod ang mga bata. "Huwag niyong asarin yan, baka isumbong sa nanay," sabi ng isa pang bata. Ano naman kung teacher yung nanay niyan? Di, mapapagalitan tayo. Minsan, naririnig niya ang pangalan ng mama niya na parang panangga. Pero hindi lahat ay natatakot. Isang tanghali sa kantin, habang tahimik siyang kumakain, may umupo sa harap niya. "Bakit ka ba laging mag-isa?" tanong ng batang si Carlo. "Wala lang," sagot ni Migs at hindi tumitingin dito. "Takot ka ba?" "Hindi." Tumawa si Carlo. Bakit parang lagi kang nagtatago?" Hindi siya sumagot. "Uy, magsalita ka naman. Hindi ka ba marunong? Akala ko pangit ka lang. Pipi ka rin pala." Nakangisi ang dalawa pang kasama ni Carlo. Naririnig niya ang pagtawa ng mga ito, pero nagkunwari siyang hindi niya narinig. Pinagpatuloy lang niya ang pagkain. "Uy, kausap kita," sabi ni Carlo sabay tulak sa kanyang tray. Nalaglag ang kutsara. Saglit siyang napapikit. Umalis na lang si Migs na nanginginig ang kamay. Pagkatapos ng klase, pumunta na siya sa faculty room. Doon siya tumambay habang hinihintay ang mama niya na makauwi na sila. "Anak," malambing na tawag ng mama niya habang inaayos ang mga gamit. "Kumustang araw mo?" Tipid nang ngumiti si Migs. "Ayos lang po." Sigurado ang tingin ng kanyang ina. "Talaga?" "Opo." Lumapit ito at inayos ang buhok niyang nakatakip sa mata. "Kung may problema, sabihin mo lang sa akin. "Opo, ma." Habang naglalakad sila palabas ng gate, may mga batang napapatingin pero hindi nagsasalita. Sa jeep ng papa niya pa uwi, tahimik lang siya. Pero bumili ito ng ice cream para sa kanya, kaya kumain na lang si Migs. "Anak," sabi ng papa niya habang nagmamaneho. "May nangyari ba sa school?" Umiling siya. "Wala po." "Sigurado ka?" tanong pa ng kanyang papa. "Opo." Sumingit ang kanyang ina. "May naririnig ako minsan, may mga batang pasaway." Tahimik siyang kumain ng ice cream. "Gusto na nga namin ng papa mo na i-homeschool ka na lang," dagdag pa ng kanyang ina. Bigla siyang napatingin. "O, bakit po?" "Para hindi ka na masaktan," sagot ng papa niya. "May mga murang private school naman at kaya naman namin ang tuition fee mo roon. Kahit mag-adjust tayo, kaya naman." Napakagatlabi si Migs. "Pero, papa, mama, ayoko po. Gusto ko pong pumasok. Gusto ko pong maging normal na bata." Natahimik ang mga ito saglit. Bakas ang sakit sa mga mata ng mga ito. "Normal ka," marahang sabi ng mama niya. Umiling si Migs. "Hindi po ganun ang tingin nila. Pero okay lang po yun. Wala naman po akong pakialam. Kung i-homeschool niyo po ako, parang tinatanggap ko na tama sila, na dapat kong itago." "Hindi ganon ang ibig sabihin nun," mahinang sabi ng mama niya. "Alam ko po, pero gusto ko pong matuto. Gusto ko pong makasalamuhan ng iba. Kung may mangbubuli po, susubukan ko na lang na hindi magpa-apekto." Hindi ganon kadali yun, anak," sabi ng papa niya. "Masasaktan ka pa rin." "Opo, pero mas masasaktan po ako kung hindi ko po susubukan." Tahimik ang kanyang mga magulang. Halatang gustong ipilit na i-homeschool na lang siya. Pero gusto rin manindigan ni Migs na gusto niyang pumasok sa school na parang isang normal na bata. Pagdating sa bahay, nag-usap silang tatlo sa sala. "Migs," sabi ng mama niya at seryoso na ang mukha. "Sigurado ka ba?" Tumango-tango siya. "Opo, magiging matapang naman po ako na harapin ang lahat ng mga masasakit na sinasabi po nila, mama." "Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino," dagdag ng papa ni Migs. "Kung ipagpapatuloy mo,
Pangako mo sa amin na magsasabi ka kapag sobra na. Kapag sinasaktan ka, huwag kang magdadalawang isip na magsumbong sa amin. Opo, niyakap niya ang kanyang ama't ina. Nag-aalala po kayo sa akin pero kaya ko naman po. Nanatili na nga siya sa school pero hindi naging mas madali. Sa classroom, mas pinili niya pa rin na umupo sa likod. Isang araw, sa gitna ng math class, may papel na lumipad at tumama sa kanya. Binuksan niyo ni Migs. May drawing na mukha na tabingi, may peklat na sobrang OA at may nakasulat na monster. Narinig niya ang mahinang halakhak. Hindi siya lumingon, tinupi niya ang papel at inilagay sa bag. Pag-uwi niya, pinakita niyang masaya ang araw niya sa school. Nang makakain ng merienda, pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Kinuha niya ang lumang sketchpad na bigay ng lola niya noong nakaraang Pasko. Sabi ni Lola, kapag hindi ko masabi ang nararamdaman ko, iguhit ko lang daw. Umupo siya sa sahig, binuksan ang sketchpad at kinuha ang lapis. Sa papel, gumuhit siya ng mukha. Pantay ang panga, walang peklat, magkasing level ang mga tenga. Isang ngiting tuwid, tinitigan niya yon ng mabuti. Ganito kaya ako kung normal ang itsura ko? Bulong ni Migs. Bigla siyang napailing. Hindi. Pinunit niyang pahina. Sa susunod na pahina, gumuhit ulit siya. Sa pagkakataong yon, may peklat na at tabingi ang mukha. Yun naman kasi talaga siya. Kinabukasan, dinala niya ang sketchpad sa school. Sa likod ng classroom, habang maingay ang iba bago dumating ang teacher, tahimik siyang gumuguhit. Mabuti na lang at walang nangingialam sa kanya. Ano yan? Tanong ni Jane nang makita siya sa may bench. Umiling siya sa kanyang pinsan. Wala lang. Tingin? Nag-alinlangan siya pero iniabot din. Wow! Sabi ng kanyang pinsan. Ikaw gumawa nito? Ang galing mo palang gumuhit. Simula noon, nalaman ni Migs na may talento pala siya sa pagguhit. Nang malaman ng mga magulang niya, nagalingan din ang mga ito. Hindi naman kailangan pero pinasok siya ng mga ito sa workshop nang dumating ang summer. Gusto kasi ng mga ito na ma-enhance ang hilig niya. Kaya ng sunod na pasukan, bukod sa pag-aaral, may iba na siyang pinagkakaabalahan. Magkakaroon tayo ng poster making contest para sa buwan ng wika, masiglang sabi ng advisor nila. Gusto niyang sumali, pero wala pa siyang lakas ng loob. Hanggang sa hapagkainan, nagsalita ang mama niya. May announcement daw sa school, tanong nito. Opo, poster making contest. Anak, sumali ka. Agad na sabi ng papa niya at may ngiti agad sa mga labi. Umiling si Migs. Hindi pa po ako sure. Migs, singit ng lola niya habang nagsasandok ng sabaw. Kung may pagkakataon na ipakita ang regalo mo, bakit ka magtatago? Hindi siya sumagot. Muling nagsalita ang kanyang mama. Anak, hindi mo kailangan manalo, pero minsan kailangan mong hayaang makita ng iba kung ano ang kaya mo. Paano po kung pagtawanan lang nila? Tanong niya. Umiling agad ang mama ni Migs. Pinalakas ng mga ito ang kanyang loob. Pero hindi pa rin talaga siya makapag-decide. Subalit kalaunan, napagdesisyonan niya na sumali. Sa school ginawa ang poster. Araw ng submission, hawak niya ang kartolina kung nasaan ang gawa niya. Uy, sumali ka pala? Sabi ng pinsan niyang si Jane na grade 6 na. Napangiti si Migs. Oh, Ate Jane, kinakabahan nga ako. Tumawa si Jane. Huwag kang kabahan, ang galing mo kaya. Sure ako na ikaw ang mananalo rito. Sa art room, inilagay ang mga entries. Iba-iba ang estilo, may makukulay, abstract, may bandera, at may mga bayani. Napatingin siya sa gawa niya. Hindi yon ang pinakamakulay at hindi rin ang pinakamalaki. Lumipas ang isang linggo, dumating ang araw ng awarding. Nasa covered court ang mga estudyante. Nang i-anunsyo na ang third place at second place, hindi pa rin natatawag ang pangalan niya.
Nanlalamig na ang mga kamay ni Migs. First place para sa poster making contest, mapupunta kay Miguel Santos, grade 4, Mabini. Migs, ikaw yon! Sigaw ni Jane sabay tulak sa kanya. Oho, tuwang-tuwa ang kanyang pinsan. Umakyat ka na, sabi ko na ang galing mo. Parang hindi niya maramdaman ang paa niya habang naglalakad papunta sa stage. May ilang bulungan pero mas malakas ang palakpakan. Palakpak at hindi tawanan ang ibinigay sa kanya. Tinanggap niya ang certificate at maliit na medalya. Ngumiti ang principal. Napakagandang interpretasyon ng sining na ginawa mo. Maraming salamat po, mahina niyang sagot. Pagharap niya sa mga estudyante, may nakita siyang mga pamilyar na mukha. Ang ilan sa mga ito, minsang tumawa sa kanya. Ngayon, pumapalakpak at sumisipol pa para kay Migs. Pagbaba niya ng stage, sinalubong siya ng kanyang pinsan. Alam ko na eh. Hindi ko inakala, sabi niya habang nanginginig pa rin ang boses. Anong hindi mo inakala? Ang galing mo kaya? May ilang kaklase ang lumapit. Congrats, Migs! Hindi niya alam kung paano sasagot. Ang daming tanong sa kanya. Salamat! Paulit-ulit niyang sabi. Nang uwian na, dumaan siya sa faculty. Tuwang-tuwa ang mama niya na nanalo siya. Sinabi pa nito na magse-celebrate dahil natuwa rin ang kanyang papa at lola. Lumabas ang papa niya mula sa kusina. Champion ang anak ko! Pa, maliit na contest lang po. Contest pa rin yan, sagot nito. Lumabas ang lola niya na nakangiti. Kaya pala, magaan ang pakiramdam ko kanina sa novena. Lumapit ang mama niya at niyakap siya ng mahigpit. I'm so proud of you. Proud din ako sa'yo, anak, sabi pa ng papa ni Migs sabay tapik sa likod niya. Kinabukasan, sinamahan niya ang lola niya na magsimba. Pagkatapos ng misa, hinila siya nito sa isang maliit na tindahan sa tabi ng simbahan. La, saan po tayo? Tanong ni Migs. Napangiti ito. May pera ako, apo. Bibili tayo ng mga kulang mo pang art materials. Napangiti siya at agad na napatalon. Sobrang spoiled siya kay Lola Ganda. Hindi naman siya abusado, pero lahat ng gusto niya, binibigay talaga ng kanyang pamilya. Kaya kahit na madalas makatanggap ng panlalait, nawawala agad sa kanyang sistema. Nandyan naman kasi ang pamilya ni Migs na dinadamayan siya palagi. Lumipas pa ang mga taon, yun pa rin ang hilig ni Migs. Nagsimula ang high school na parang bagong yugto para sa kanya. Mas malaki ang campus, mas maraming estudyante at mas mabilis ang galaw ng lahat. Mas kaunti na rin ang hayagang pangbubuli sa kanya. Mas bihira ang direktang pangaasar. Pero meron pa rin naman. Natuto na lang siyang huwag pansinin. Lola, ikaw po bang gumawa ng baon ko? Nakangiting tanong ni Migs matapos kunin ang lunch bag. Tumawa ang kanyang lola at nag-abot pa ng pera. Eto, para may extra ka. Ako ang gumawa kasi nanghihina ako kapag walang ginagawa. Masarap ang ulam mo dyan. Chop suey na paborito mo at fried chicken. Niyakap niya si Lola Ganda. Salamat po. Bigyan mo kung may kaibigan ka. Marami ang pinabaon ko. Tipid na lang siyang tumango. Wala siyang matatawag na tunay na kaibigan. May mga kaklase na nakikisama, nakikihiram ng ballpen, nagtatanong ng assignments, nakikitawa sa group activity. Pero pag uwian na, kanya-kanya na. Hanggang isang Lunes, may pumasok na bagong estudyante. Class, we have a transferee, sabi ng advisor nila. Lumingon ang lahat, isang babaeng may mahabang buhok na bahagyang kulot sa dulo at matamis na nakangiti sa lahat. Ako si Bella, sabi nito at medyo tumawa. Kaka-transfer ko lang. Sa loob ng ilang minuto, parang may sariling ring light si Bella. Sa recess pa lang, may mga lumapit na agad. Anong school ka dati? Mahilig ka ba sa K-pop? Sumasali ka ba sa orgs?
Tumatawa ito at halatang madaling kausap. Tahimik lang si Migs sa sulok habang nagdodrawing. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, pinapanood niya ang bagong estudyante. "Lola, may transfer po sa amin. Ang ganda niya po," kwento ni Migs sa kanyang lola. Ngumiti naman ang matanda. "Maganda. Crush mo." Napangiti rin si Migs. "Medyo po. Ang ganda po, Lola. Sobra. Malamlam ang mga mata saka kulot ang dulo ng buhok. Maputi. Basta magandang maganda po talaga." "Dapat kinaibigan mo." Mungkahin nito. Doon siya natigilan. "Lola, ayoko po. Hindi naman po ako lalapitan nun. Hindi niya po gugustuhin na maging kaibigan ako." Pero kinabukasan, habang nag-aayos siya ng notebook bago magsimula ang klase, naramdaman niya ang anino sa gilid ng mesa niya. Napahinto ang lapis ni Migs. Dahan-dahan siyang tumingala at nakita si Bella na nakangiti. "Hi!" Saglit siyang natigilan. "Oy! Pwede ba akong umupo dito?" Tanong pa ni Bella. Natameme siya bigla. Maraming bakanteng upuan sa harap. "Dito?" Tanong niya. Okay lang. Ang ingay kasi nila ron. Dito na lang ako uupo. Mas makakapag-concentrate ako kapag medyo tahimik ang katabi ko." Napalunok si Migs. Sige." Umupo si Bella sa tabi niya na parang normal lamang ang lahat. Walang kakaibang tingin at walang pag-aatubili. Tahimik siyang bumalik sa pagdodrawing. Medyo nagiinit na ang mga pisngi na katabi niya na ang kanyang crush. "Ano yan?" Tanong ni Bella makalipas ang ilang segundo. "Wala lang." Tumawa naman ito. "Anong wala lang? Sobrang effort mo nga dyan tapos wala lang. Pwedeng makita?" Nag-alinlangan si Migs, pero iniikot niya pa rin ang sketchpad. Isang portrait yon ng babaeng nakatingin sa malayo at may mga bitak sa paligid ng mukha na parang salamin. "Wow!" Bulong ni Bella. "Ikaw gumawa nito? Wow, ang galing mo naman!" Tumango si Migs. Medyo namamangha ito sa kanya. "Oo, ako ang gumawa. Salamat." Napalunok siyang muli. Pinagmamasdan ni Bella ang drawing niya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na pagmasdan ng matagal ang mukha nito. "Matagal ka na bang nagdodrawing?" Tanong ni Bella habang nililipat sa ibang pahina. "Sumasali ka ba sa mga contest? Nanalo ka na? Kasi ang ganda ng mga gawa mo." "Simula elementary. Dati sumasali ako. Nananalo naman din." Mas lalo itong napangiti. "Ang cool naman. Ang galing mo pala sa arts. Ako kasi parang walang talent." Tahimik na lang siya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Pero sa kaibuturan ng puso ni Migs, labis siyang natutuwa sa mga papuri nito. Sa buong klase, paminsan-minsan ay may tanong si Bella. "Anong page tayo? May assignment ba sa science? Anong oras ang uwian?" Simple lang at mga normal na tanong. Sinasagot niya na lang din. Gusto rin ni Migs na magtanong at pahabain ang usapan, pero sobrang nahihiya talaga siya. Kapag recess, may mga lumapit kay Bella. "Bella, dun tayo sa kantin. Tara, sama ka." Tumayo si Bella at tumingin kay Migs. "Punta ka?" Napatigil siya. "Ako?" Oo." Umiling siya agad nang makitang napangiwi ang mga gustong kasama si Bella. "Oh, hindi na." Tumango si Bella. "Okay, see you." Habang naglalakad ito papalayo, hinintay niya ang sandaling lilingon ito at tititig ng mas matagal sa kanya. Pero hindi na at wala man lang ginawang paglingon kahit kaunti. "Lola, kinakausap na ako ng crush ko. Kaya lang, hindi ko alam kung paano magsisimula ng usapan. Nahihiya po ako at kinakabahan." Saad ni Migs habang naglilipat ng mga paso. Tumawa ang kanyang lola na nagugupit naman ng halaman. "Hayaan mo na lang. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Mas lalo kang kakabahan. Hayaan mo na natural lang na lumabas ang mga salita sa inyo para mawala rin ang pagkailang mo, apo." Kinabukasan, ganoon ulit. Umupo si Bella sa tabi niya. "Ano ngang name mo ulit?"
Tanong nito. Miguel, pero pwede mo akong tawaging Migs. Migs, ulit nito na parang tinikman ang pangalan niya. Bagay sa'yo, hindi ka ba masyadong madaldal? Hindi, napabuntong hininga ito. Okay lang yan, ako nang bahala magsalita. Siya nga pala, may extra ka bang lapis? Iniabot niya ang isa rito. Salamat, ibabalik ko mamaya. Hindi na niya binawi agad ang kamay niya nang mag-abot sila. Saglit lang pero may kakaibang init yon kay Migs. Habang nagsusulat ang teacher sa board, napansin niyang nakatingin si Bella sa kanya. Ano? Tanong ni Migs at bahagyang defensive ang tono. Ngumiti si Bella. Wala lang, napansin ko lang, ang ganda ng mata mo. Parang may sumabog sa loob ng dibdib niya. Ano? Tumawa pa si Bella. Seryoso ko, ang lalim, kaya pala parang hindi ako mapakali kapag nakatingin ka. Ang ganda ng mga mata mo. Hindi niya alam kung paano tatanggapin yon. Alam niyang maganda ang mga mata niya. Yun din ang sabi ng kanyang mga magulang. Hindi ka sanay sa compliment? Tanong ni Bella nang mapansin na medyo kinakabahan siya. Umiling si Migs. Hindi. Napangiti si Bella. Di masasanay ka kasi marami namang magagandang bagay sa'yo, Migs. Hindi siya naniwala agad. Pero may bahagi sa puso niya na nasisiyahan sa mga sinabi ni Bella. Masaya rin siya na palagi nitong pinipili. Gaya na lang kinabukasan sa group activity sa English. Choose your partner, sabi ng teacher nila. Bago pa siya makaiwas ng tingin, lumingon si Bella sa kanya. Tayo na lang? Napakurap siya. Sige. Sa kabilang row, may nagtaas ng kilay. Bella, dito ka na lang. Okay na ako, sagot ni Bella, hindi umaalis sa tabi ni Migs. Partner ko na si Migs, bahala na kayo dyan. Habang gumagawa sila ng dialogue para sa skit, napansin niyang hindi siya kinakabahan magsalita. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging komportable na siya kay Bella. Ano idea mo? Tanong ni Bella. Pwede, tungkol sa dalawang taong hindi magkaintindihan. Tumango si Bella. Tapos? Napalunok si Migs nang matitigan ang magandang mukha ni Bella. Tapos, matututo silang makinig. Ngumiti si Bella. Ang lalim mo namang mag-isip. Habang nagsusulat sila, may ilang beses na nagkatinginan ng dalawa. May kaba pa rin, pero sa pagkakataong yon, komportable na siya. Hindi siya hinuhusgahan ni Bella, kaya pakiramdam niya, okay lang na makita nito ng malapitan ang kakaiba niyang mukha. Sa uwian, sabay silang naglalakad palabas ng gate. Diyan ka? Tanong ni Bella. Commute ka? Hala, same tayo? Sabay na tayo? Tahimik silang naglakad. Maya-maya ay muling nagsalita si Bella. Alam mo, nung una kitang nakita, akala ko suplado ka. Tumawa ito. Lagi kang tahimik, nasa likod. Nasanay lang. Pagdating sa sakayan, may ilang estudyanteng napatingin sa kanila. May nagbubulungan pa. Naghintay siya na mapansin ni Bella at magdistansya. Pero tumayo lang ito sa tabi niya. Chat kita mamaya tungkol sa assignments, sabi nito. Tumango na lang si Migs. Hindi na pinansin ang mga taong nakatingin sa kanila. Ang mahalaga lang naman sa kanya, hindi naaapektuhan si Bella roon. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ng lola niya. Bakit parang may ilaw ang mukha mo? Blooming ang aking apo. Napangiti siya kaagad. Wala lang po, lola. Close na po kami ng crush ko. Magkaibigan na po kami. Kinagabihan, may nag-notify sa cellphone niya. Nag-chat na si Bella sa kanya. Hi Migs, wag mong kalimutan yung homework. Napatitig siya sa screen. Hindi niya alam kung bakit nangingiti siya. Napahiga na lang si Migs at nagtakip ng unan. Kinikilig talaga siya kay Bella at sa kabaitan nito. Kinabukasan, sa classroom, umupo ulit si Bella sa tabi niya. Hindi na siya nagtanong kung bakit. Sanay na siya at masayang-masaya ang puso niya roon. Good morning, sabi nito. Good morning.
Habang nagsisimula ang klase, may kakaibang pakiramdam sa loob ni Migs. At kahit hindi pa niya lubos mapagkatiwalaan ang ngiti ni Bella, may maliit na bahagi sa kanya na nagsimulang umasa. Unti-unti, hindi na lang sila magkatabi. Magkaibigan na talaga sila. "Late ka na?" sabi ni Bella habang nakangiti. 5 minutes pa lang, sagot niya at medyo natawa. "Traffic kasi. Akala mo naman talaga, mas madalas ka pang mali kesa sa akin, Bella." Malakas na tumawa si Bella. Saglit siyang natigilan. May galak sa kanyang puso kapag siya ang dahilan ng tawang yon. Parang wala na siyang ibang gustong gawin, kundi ang patawanin lang si Bella. "Ano?" tanong ni Bella. "Bakit ka nakatingin?" Umiling naman siya at nakangiti pa rin. "Wala, ang ingay mong tumawa. Nakikita kong lalamunan mo." Nanlaki ang mga mata nito. "Uy, ikaw natututo ka na ring mang-asar, nahawa ka na sa akin." Ngayon, si Migs naman ang tumawa. At muli, tumawa si Bella ng mas malakas. "Ang corny mo, Migs." "Hindi napairap ito. Corny?" Pero may ngiti sa mga mata ng dalaga. Simula noon, mas naging madali ang lahat. Hindi siya kailanman naghangad ng kaibigan. Pero masaya siyang dumating si Bella. Sa bahay, napansin ng mama niya ang kanyang pagbabago. "Anak," sabi nito isang gabi habang naglalagay siya ng tubig sa pitsil. "Parang excited ka laging pumasok." Nag-init agad ang kanyang pisngi. "Hindi po Talaga?" singit ng kanyang ama. "Dati hirap kang bumangon." Napalunok si Migs. "Maaga lang po kasi ang tests." "Araw-araw?" tanong ng papa niya habang nakangisi. "Balita ko, may crush ka raw Nanliligaw ka?" Hindi siya nakasagot. Mas lalo tuloy siyang tinukso ng mga magulang. Kaya naman, umalis na lang siya roon. Pero hindi niya maitatanggi yon. Kita naman sa kanya. Palagi siyang masaya at nakangiti. Naging conscious na rin siya sa kanyang itsura at mga sinusuot. Hindi naman siya gwapo, pero gusto niyang maging presentableng tingnan para kay Bella. Sa kwarto niya, tumayo siya sa harap ng salamin. Inayos niya ang buhok. Tinabi niya ang ilang hibla na laging tumatabon sa mata. Tinitigan niya ang sarili. Okay na to. Maya-maya, pagpasok niya sa classroom, sinalubong agad siya ni Bella. "Hoy, may pa-hairstyle?" Napahinto siya. "Wala tumawa ito. "Meron, inayos mo?" Tinanggi niya pa. "Hindi, pero napansin mo talaga agad." "Siyempre naman, pero in fairness, bagay sa'yo," nakangiting sabi ni Bella. Napangiti na lang si Migs. Lagi niya na yung gagawin. Gusto niya kung ano ang gusto ni Bella. Unti-unti, may mga bagay siyang pinapayagan ang sarili niyang isipin. Paano kaya kung maging girlfriend niya si Bella? Ano kayang pakiramdam? Pero agad na umiling si Migs. Matagal na niyang ipinagbawal sa sarili ang mangarap ng ganon. Hindi para sa kanya ang mga ganoong kwento. Pero habang tumatagal, habang mas dumadalas ang tawanan nila, mas nahihirapan siyang pigilan ang pag-asang sumisibol. "Migs," sabi ni Bella habang nakasandal ang baba sa kamay. "May crush ka na ba?" Bigla siyang nabulunan sa iniinom na juice. Bakit?" Tumawa ito. "Wala lang, random question." "Bakit mo tinatanong?" Umiling si Bella. "Curious nga lang." Napalunok si Migs at umiwas ng tingin. Gusto niyang sabihin ito pero naduduwag siya. "Wala akong crush." "Grabe, ang boring mo naman. May tao ba na walang crush?" "Hindi boring kapag may pagtingin sa isang tao," saad ni Migs. Nanlaki ang mga mata nito. Di meron. Uy, may crush nga siya." "Sino?" "Dali." "Wala sabi." "Okay, fine." Tumawa ito. "Malihim ka pala. Ganyan ka pala Hindi niya alam kung natatakot ba siya o umaasa na sana magtanong pa ito. Pero hindi na. Nag-iba na sila ng topic. Kinagabihan, habang nasa chapel sila ng lola niya,
Tahimik siyang nakaupo sa tabi nito. Nananalangin din siya kung tama ba ang nararamdaman niya para kay Bella. Gusto niya nang umamin. Gusto niyang subukan, pero sobrang natatakot siya. Hindi niya alam kung tama. Bukod doon, baka masira lang ang samahan nila. Lalo na at mukhang hanggang kaibigan lang siya para kay Bella. Nang makalabas sa maliit na chapel, nagulat siya nang makita si Bella. Nasa tapat ito ng ihawan at mukhang kasama ang mga pinsan nito. "Oh, hi Migs!" Napangiti ito. "Saan kayo galing?" Napangiti rin siya. Hi, sa chapel lang. Sinamahan ko ang lola ko." Sumabat ang matanda. "Siya ba si Bella, apo?" Mahinang tumawa si Migs. "Opo, lola." Hinawakan ni Lola Ganda ang kamay ni Bella. Hiyang-hiya naman ito, pero kalaunan ay napangiti na lang ulit. Pagkatapos ng hindi sinasadyang pagkikitang yon, mas naging kumbinsido si Migs sa kanyang sarili na umamin na lang talaga ng tunay na nararamdaman. Hahanap lang siya ng tamang pagkakataon. Isang araw, dumating ang pagkakataon na muling magbukas ang pinto ng entablado para kay Migs. May district level art competition ang school nila. "Sumali ka?" sabi agad ni Bella nang mabasa ang announcement sa bulletin board. "Hindi ko alam," sagot ni Migs habang hawak ang strap ng kanyang bag. "Anong hindi mo alam? Migs, nanalo ka na before. Saka ang ganda ng mga gawa mo, oh. Wala ka talagang bilib sa sarili mo?" Napakagatlabi si Migs. "Maliit lang naman yun. Mas marami nang magagaling ngayon. Bella, hindi talaga ako sure." "Anong Bella?" Tinaasan siya ng kilay nito. "Takot ka? Kung matalo ka, okay lang. Pero kung hindi ka sasali dahil sa takot, sayang naman. Hindi mo dapat hinahayaang manalo yon sa loob mo." Tahimik lang siya. "Please," dagdag pa ni Bella. "Sige na, gusto kitang makita doon." Dahil sa isang simpleng pangungusap na yon, nag-submit siya ng pangalan. Sasali na siya kahit wala pa rin masyadong tiwala sa sarili. Gusto niyang subukan at mapasaya si Bella, kaya gagawin niya na. Sa mga sumunod na linggo, madalas silang magkasama sa art room pagkatapos ng klase. "Nag-overthink ka na naman," sabi ni Bella habang nakatingin sa ginagawa niyang sketch. "Hindi pa tama." Nanlaki ang mga mata ni Bella. "Anong hindi tama? Ang ganda-ganda na nga. Masyado ka talagang pahambol. Nakakainis." Hindi napigilan ni Migs ang tawa niya. "Yung expression kasi parang kulang." Lumapit si Bella sa likod niya. "Tingin?" Ipinakita niya ang drawing, isang mukha na tila may halo ng takot at tapang. Bukod sa pamilya niya at sa ibang tao, hindi niya talaga gaanong pinapakita ang art niya. Maraming nagsasabi na magaling si Migs, pero hindi na talaga mawawala ang pagdududa sa kanyang sarili. "Alam mo kung anong problema?" tanong ni Bella. Ano? Pinipigilan mo?" Huminga ito ng malalim. Parang ayaw mong ilabas lahat. Hindi siya nakapagbigay ng sagot. Hindi niya maibigay dahil hindi siya confident. Kaya sa bawat pag-iisip niya ng mga idea, parang palaging may pumipigil. Hanggang sa dumating ang araw ng kompetisyon. Mas malaki ang venue, may ibang school na naka-uniform na iba ang kulay. May mga estudyanteng mukhang confident at may dalang mamahaling art materials. Nanlamig ang kamay ni Migs. "Uy," sabi ni Bella at hinawakan ang braso niya. "Huminga ka. Mabuti na lang pinayagan akong sumama sa'yo rito. Huwag kang kabahan. Magiging okay lang ang lahat. Kaya mo yan. Ayusin mo ang sarili mo. Eto naman, parang hihimatayin agad." Natawa si Migs habang inaayos ni Bella ang kuwelyo ng polo niya. "Parang hindi ako bagay dito." "Uy," seryosong sabi nito at tinapik ang dibdib niya. "Bagay ka kahit saan. Para talagang baby. Paano na lang kung hindi ako nagmakaawa sa teacher na sumama sa'yo rito? Baka nahimatay ka na dyan. Hindi ka na nakapag-contest." Napakagatlabi si Migs. Mahalaga sa kanya na sumama si Bella. Nawawala kahit papaano ang kaba niya.
Hindi naman siya ang humiling dito, pero malaking bagay na nagkusay ito. Pakiramdam ni Migs, sobrang mahalaga talaga siya. Tumingin siya rito. Salamat. Sobrang laki ng tulong mo na nandito ka, Bella. Napapagaan mo ang kalooban ko. Matamis naman itong napangiti. Habang gumuguhit siya sa loob ng oras na itinakda, naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Ayaw niyang sayangin ang pagkakataon. Pagkatapos, lumabas na siya sa silid. Kumain na sila habang hinihintay na lang ang resulta. Magkatabi silang nakaupo sa likod ng auditorium kung saan hinayaang maglagi ang mga estudyante mula sa iba't ibang school. Kumuha ka sa pagkain ko. Maraming niluto si Lola para sa atin. Binuksan ni Migs isa-isa ang baunan. Gumuhit ang ngiti sa mga labi niya nang isa-isa yung tikman ni Bella. Halatang nasarapan ito, lalo na sa mga kakanin. Doon niya nalaman na mahilig pala si Bella sa mga native delicacies. Si Lolang mahilig gumawa ng mga kakanin sa amin, pero marunong din si Mama. Palagi ako nagpapaluto at magdadala sa school. Magiliw na sabi ni Migs. Nanlaki ang mga mata ni Bella habang patuloy sa pagmuya. Sira, wag na, nakakahiya. Pero hindi yon nakakahiya. Pakiramdam pa nga ni Migs kapag nag-request siya sa kanyang pamilya, magiging sobrang supportive pa. Minsan lang naman kasi siya magkaroon ng babaeng gusto. Anong pakiramdam mo kanina? Tanong ni Bella. Bahagya siyang natawa habang binubuksan ng tumbler. Parang masusuka. Kinakabahan pa rin talaga ako. Tumawa si Bella. Normal lang yan. Basta naman ang mangyari, nakasali ka at na-experience mo to. Okay na yon. Bonus na lang kung manalo ka. Ang mahalaga, alam naman natin na magaling ka talaga. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang gusto niyang yakapin ito sa sandaling yon. Palagi talaga siyang nanlalambot sa mga salita ni Bella. Parang dinadamayan siya palagi. Maya-maya ay nag-aanunsyo na ng mga nanalo. Nang makarating sa category nila, wala na siyang narinig. Bigla na lang kasing hinawakan ni Bella ang kanyang kamay, na para bang ito pa ang mas kabado kaysa sa kanya. Tinawag ang third place. Second place, hindi na masundan ni Migs. Nakatitig lang siya sa magkahawak nilang mga kamay. First place, sabi ng host. Migs, feel ko ikaw ang nanalo. Usal ni Bella pero nasa stage ang mga mata. Umawang ang bibig ni Migs. Sobrang laki ng tiwala sa kanya ni Bella. Parang alam na alam nito na hindi siya kailanman mabibigo. Ang ating first place, Miguel Santos, Quezon High School. Saglit siyang hindi nakagalaw nang marinig ang pangalan niya. Akala ni Migs na mali lang siya ng dinig. Pero nang hinila na siya patayo ng mga kasama, doon palang nag-sink in sa kanya. Migs! Sigaw ni Bella at mas malakas kaysa sa lahat. Tumayo ito agad, pumalakpak at halos tumatalon. Migs, ikaw yon! Pumunta ka na sa stage! Narinig niya ang boses nito higit sa lahat ng palakpak. Ayaw niyang umakyat. Medyo nainis pa nga si Migs. Hindi niya nahawak ang kamay nito. Habang umaakyat siya sa stage, hinanap niya ang mga mata ni Bella. Nandun ito, nakangiti ng malaki na parang ito ang nanalo. Kinukuhanan pa siya ng mga larawan at video. Pagbaba niya, sinalubong siya nito. Sabi ko na sa'yo eh, ang galing mo, ang galing-galing mo, Migs. Sa sobrang tuwa nito, hindi niya maiwasang tumawa. Niyakap niya na lang si Bella. Pakiramdam ni Migs, hindi lang siya sa achievements niya masaya, kundi sa katotohanan ng masaya si Bella para sa kanya. Pagkatapos ng awarding, nagpa siya silang kumain sa maliit na fast food malapit sa school. Nauna nang umuwi ang teacher. Hindi na sila pinababalik ng school at sinabing umuwi na sila ng diretso. Pero syempre, may sarili silang lakad ni Bella. Libre mo to, sabi ni Bella. Bakit ako? Ngumuso si Bella at bahagyang tinapik ang braso niya. Champion ka eh. Napailing siya pero ngumiti na rin. Fine. Hinayaan niyang si Bella ang mag-order. Sa bandang dulo sila umupo.
Tanggap na ni Migs ang sarili. Iyon nga lang, aware siya sa ibang tao na talagang napapatingin sa pagiging kakaiba niya. Habang kumakain sila, iba ang pakiramdam niya. Silang dalawa lang at nasa labas pa sila. Pakiramdam niya, nagde-date talaga sila ni Bella. Alam mo, sabi ni Bella habang sinusubo ang fries. Proud ako sa'yo. Salamat. Saglit silang nagkatinginan. May mga sandaling tahimik lang sila. Pero hindi naman awkward. Pareho nga silang natatawa kahit wala namang dahilan. Parang sapat na lang talaga ang presensya ng isa't isa. Para tayong, biglang sabi ni Bella sabay tawa. Tumaas ang mga kilay ni Migs. Para tayong ano? Nagkibit balikat si Bella bago sumubo ng malaking scoop ng ice cream. Ewan, sabihin mo na, pabitin ka pa talaga, Bella. Natawa naman ito. Para tayong nasa friendly date. Humigpit ang hawak ni Migs sa kutsara. Napayuko siya at nagpipigil ng ngiti. Tumawa siya at pilit na ginawang kalmado yon. Oo nga, para tayong nagdi-date. Pero sa loob niya, may mga salitang hindi na niya kayang pigilan. Nang sumapit ang hapon, naglakad-lakad na muna sila. Hindi na muna sila umuwi. Pagod ka na? Tanong ni Bella. Kaunti lang pero gusto ko pa gumala kasama ka. Napairap ito. Layas naman pala. Nagtawanan silang dalawa. Hindi naman talaga siya palagala. Aalis lang siya ng bahay kung may bibilhin o kasama ang pamilya niya. Wala siyang kaibigan na maaaya. Kapag nga birthday niya, gustuhin man ng kanyang mga magulang na maghanda ng marami. Hindi niya mahiling dahil wala siyang kaibigan na mapapapunta. Halika, tawid na tayo, saad ni Bella. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang hinawakan ni Bella ang kamay niya. Natural lang at parang wala lang. Parang simpleng paghila para tawirin ang kalsada. Pero si Migs, hindi na alam kung ano ang gagawin. Basta hindi niya agad binitiwan ang kamay na yon. Ramdam niya ang init ng palad nito sa kanya. At ayaw niya nang pakawalan pa yon. Ang tibok ng puso niya, parang gustong lumabas sa dibdib. Hindi niya na magawang gumalaw. Migs? Tanong ni Bella. Lumingon ito sa kanya. Okay ka lang? Ang tahimik mo? Oo. Hindi pa rin niya binitiwan. Hindi rin ito bumitaw. Sa sandaling yon, naisip niya na baka pwede naman siyang umasa na baka totoo yon. Baka may nakakita na sa kanya, lagpas sa mukha niya. Baka may pumili na sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya pinigilan ang sarili. Nahulog na si Migs ng dahan-dahan at buong-buo kay Bella. Ilang araw siyang hindi mapakali. Sa classroom, mas madalas na ang mga sulyap niya kay Bella. Sa bahay, mas matagal siyang nakaharap sa salamin. Hindi para hanapin ang mali, kundi para itanong kung pwede na ba talaga. Gusto ko nang umamin sa kanya pero paano ko aaminin? Tanong niya sa kanyang sarili. Ano kayang mangyayari kapag umamin ako? Mababaliw na ako. Hindi ko alam. Isang hapon, nagpaiwan sila sa classroom. Tahimik na roon at wala ng ibang estudyante. Bella, tawag niya. Abala ito sa pag-aayos ng mga gamit. May sasabihin ako. Lumingon agad si Bella. Ang serious ng tono mo, Huminga siya ng malalim. Alam ko, baka masira to. Masira ang alin? Napalunok si Migs at mas lalong lumapit. Yung pagiging okay natin. Napakunot ang noo ni Bella. Tuluyan itong humarap sa kanya at mataman siyang tiningnan. Hindi na niya kayang itago. Bella, nauhulog na ako. Hindi ko na mapigilan. Hindi siya makatingin ng diretso. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero siguro, madali talaga kasi ang bait-bait mo sa akin. Nang hinawakan mo ang kamay ko, nawala lahat ng pagdududa ko sa sarili ko na baka walang kahit na sinong magustuhan ako. Matagal na siguro, hindi ko lang inaamin. Narinig niya ang sariling tibok ng puso. Alam ko, hindi ako gaanong maayos.
Kapag itinapat ako sa mga nakakasalamuha mong ibang tao, wala akong binatbat, Bella. Alam ko na marami kang kaibigan. Alam ko marami kang option. Pero mahalaga ka sa akin. Wala akong ibang gusto sa ngayon, kundi mapasaya ka. Hindi sumagot si Bella. Tahimik pa rin ito. Kaya dahan-dahan siyang naglakas ng loob na tumingin dito. Umawang ang bibig niya nang makitang nakangiti si Bella. Pero hindi yon ang ngiting inaasahan niya. Hindi masaya o excited. Malungkot yon at hindi niya alam kung bakit. Migs, mahina nitong sabi. Sa isang segundo, may malamig na pakiramdam na gumapang sa dibdib niya. Ang bait mo, dagdag nito. Huminga siya ng malalim. Bella, Importante ka sa akin pero napabuntong hininga si Bella. Ayokong masaktan ka. hindi mo ba ako gusto? Diretsyong tanong niya. Ngumiti ulit si Bella ng malungkot. Gusto kita. Bahagyang nasaktan si Migs. Bilang kaibigan lang. Hindi agad ito sumagot. At sa katahimikang yon, nagsimulang maintindihan ni Migs ang sagot. Ang pag-asa na maingat niyang hinawakan, ang posibilidad na iniisip niyang baka sa wakas ay para sa kanya, unti-unting nanginginig. Sa harap niya, nakangiti pa rin si Bella. Pero sa likod ng ngiting yon, may distansyang hindi na niya kayang tawirin. Mabuti na lang, pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi sila naging awkward ni Bella. Habang naglalakad siya sa hallway, narinig niya ang pamilyar na mga boses mula sa likod ng half-open na pintuan ng isang room. May narinig siyang malakas na mga tawanan. "Grabe ka, Bella!" sabi ng isang boses. Napahinto siya. Bella, Hindi niya intensyong makinig, pero narinig niya ulit ang pangalan nito. "At umabot pa talaga na umamin sa iyong pangit na yon?" Sabay tawa ng kausap nito. Nanlamig ang mga daliri ni Migs. Hindi niya narinig si Bella. Pero nang sumilip siya, nakita niyang seryoso lang ang mukha nito at tulala. Samantala, tawa naman ng tawa ang mga kaibigan nito at patuloy ang panlalait kay Migs. "Shh! Baka marinig," sabi ng isa pa. Ano naman? Panalo na sa pustahan ng 3 sa atin. Paldo rin si Bella kasi ginalingan." Parang may kumalabog sa tenga niya. Hindi siya makapaniwala na ginawa lang siyang pustahan ng mga ito. "Akala ko hanggang friendly-friendly date lang," dagdag ng isa. "Hindi ko ini-expect na mahuhulog talaga siya," sabi pa ng isa nitong kaibigan. "Like, hello? Ang pangit niyang tabingi siya. Sa tingin niya naman, magkakagusto talaga si Bella sa kanya. Ang daling utuin." "Tumigil ka nga," saway ni Bella, pero may halong nerbiyos ang tono. "Hoy, umamin na ba? Umamin, di ba? Grabe. So, technically, panalo ka na." "Hindi na nga nakakatawa. Tumigil na kayo," sabi ni Bella. Bakit? Hindi ba ikaw yung nagsabi na kaya mong paibigin si Migs in 3 months? Umawang ang bibig ni Migs. Bumalik sa isip niya ang lahat. Ang pag-encourage nito sa competition, paghawak ng kamay friendly date nila, at ang pag-amin niya. Nangilid ang mga luha ni Migs. "Guys, tama na," sabi ni Bella. Mas mahina na ngayon ang boses. "Ano ka ba? Hindi ka naman na-fall dyan, diba?" Natahimik si Bella. Halatang nahihirapan itong sumagot, pero sa huli, sumagot din naman. "Hindi," sagot ni Bella sa mga kaibigan nito. May saglit na katahimikan. Nakarinig siya ng bulungan hanggang sa narinig niya ang boses ng isa pang kaibigan ni Bella. "Oy, wag kang mag-guilty. Joke lang yon. Trip-trip lang. Saka kasalanan din naman niya. Alam niyang pangit siya. Bakit siya aasa?" Hindi na siya joke. Mahina ang boses ni Bella. Hindi na siya joke kung umaamin siya. "Ayoko na nito. Baka mas lalo lang siyang mahulog. Ayoko na nitong mga trip ninyo. Parang masyado na tayong bully sa kanya." Parang tumigil ang mundo ni Migs. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi siya makagalaw. Ang dibdib niya parang may kamay na pumipisil ng mariin. Pinilit niyang maglakad palayo roon. "Pinagpustahan lang ako.
Pinaglaruan. Anong akala nila sa akin? Biglang nag-iba ang lahat ng alaala niya kay Bella. Nautusan nito. Akala niya may isang tao na talaga bukod sa kanyang pamilya ang natanggap siya. Pinunasan niya agad ang tumulong mga luha. Apo, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Bakit hindi mo kinain ang merienda mo? Tanong ng kanyang lola nang makauwi siya at dumiretso agad sa loob ng kwarto. Pinilit niyang kumalma. Ayos lang po ako, Lola. Medyo busog pa po ako sa school kanina. Hindi niya sasabihin ang kanyang problema. Mag-aalala lang ang mga ito. Kinabukasan, ayaw niya sanang pumasok, pero kailangan niya namang gawin. Pero nang pumasok siya, hindi niya pinansin o kinausap man lang si Bella. Pinipilit niyang mawalan ng pakialam dito. Migs! Tawag nito sa hallway. Hindi siya lumingon. Migs! Sandali lang! Narinig niya ang mabilis na hakbang nito papalapit. Hinawakan siya sa braso. Doon pa lang, parang may kuryenteng dumaloy sa katawan niya. Pero hindi na dahil sa kilig, kundi sa galit na labis niyang pinipigilan. Ano? Malamig niyang sabi. Nagulat si Bella sa tono niya. Okay ka lang ba? Hindi mo kasi ako pinapansin. Mukha kang bad mood. May nangyari ba? Tumawa siya ng mapakla. Bakit mo tinatanong? Bakas ang kaba sa mukha ni Bella. Bakit ka ba ganyan? Parang may mali. May mali talaga. Napakunot ang noo nito. Anong ibig mong sabihin? Diretso niya itong tiningnan. Magaling ka. Ang galing-galing mo namang umarte na parang nag-aalala ka talaga sa akin. Ano? Masaya ba na pagpustahan ako? Magkano ang pusta mo kapalit ng panloloko mo sa akin? Namutla si Bella. Namuo ang luha sa mga mata nito. Migs! Anong Migs? Sabihin mo sa akin kung hindi totoo. Pinaglaruan mo ako. Tumulo ang mga luha ni Bella na agad nitong pinunasan. Hindi ganon. Ano? Sigaw niya rito. Napatingin ang ilang estudyante sa kanila. Pero wala na siyang pakialam. Sabihin mo sa akin, Bella. Ano to? Wala akong ginagawa sa inyo pero ginawa niyo akong katatawanan. Kasi pangit ako. Tabing yung mukha ko. Bakit? Mahina itong humikbi. Sa umpisa lang yon. Parang may sumuntok sa sikmura niya. Sa umpisa? Kaya nga, syempre intensyon yung lokohin ako at pagmukhaing utu-uto. Akala ko mabait ka. Akala ko iba ka. Akala ko iba ka sa lahat. Mas malala ka pa pala, Bella. Umawang ang bibig ni Bella at parang hindi alam ang sasabihin. Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Joke lang talaga sa simula. Sabi nila hindi ko raw kaya. Sabi ko kaya ko. Ang yabang ko, ang immature ko. Oo, nagbet kami pero nagbago na. Napatawa si Migs na punong-puno ng panunuya. Talaga? Oo, sagot nito agad. Hindi ko ina-expect na makikilala kita ng ganito. Hindi ko ina-expect na sobrang bait at buti mong tao. Hindi ka biro, Migs. Pero ginawa mo kong biro. Sorry. Bulong nito habang lumuluha. Sobrang sorry. Ang salitang yon, dati gusto niyang marinig sa ibang tao. Ngayon, parang walang halaga sa kanya. Alam mo ba kung anong pinakamasakit? Tanong ni Migs. Akala ko may isang tao na sa wakas tumitingin sa akin ng hindi natatawa o nanghuhusga. Mas lalo itong umiyak. Hindi ako natatawa. Sa simula ganoon pero habang tumatagal, genuine connection ang pinakita ko sa'yo. Migs, please, maniwala ka. Hindi ko ginusto na mahulog ka sa akin. Hindi ko ginusto na masaktan ka. Bakas na rin ang luha sa mga mata ni Migs. Pero nandoon pa rin ang galit. Pero ginawa mo pa rin. Wala siyang naririnig kundi ang sariling paghinga. Mabilis, mabigat, at parang sasabog ang dibdib niya. Migs, lumapit si Bella pero umatras siya. Huwag kang lalapit sa akin. Galit na galit ako sa'yo. Niloko mo ako. Nanginginig ang mga labi nito. Please, I'm sorry. Hayaan mo akong bumawi. Huwag mo akong hawakan. Tumigil ito sa pagtatangkang hawakan siya. Hindi ko alam na ganito kalalim. Hindi ko alam na ganito kasakit sa'yo. Napailing si Migs. Siyempre hindi mo alam.
Kasi para sa inyo ng mga kaibigan mo, laro lang ang damdamin ko. Bella, para sa akin, buhay ko to. Pag-asa ko na baka maging normal naman ako. Pagbangon ko mula sa mga taon na ayokong tanggapin. Pero binigyan mo lang ako ng maling pag-asa. Huminga ng malalim si Bella at napapikit. Guilty ako. Kasi alam kong mabuti kang tao. Alam kong hindi mo deserve to, pero ginawa ko pa rin. I'm so sorry. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, pero sorry talaga. Mata man niya itong tiningnan. Wala siyang ibang maramdaman kundi bigat at galit. Parang biglang nawala ang lahat ng paghanga at pagmamahal niya rito. Congratulations, Sabi ni Migs at may bahid ng pait. nanalo ka sa bet. Panalo ka na. Mas lalong naluha si Bella. Migs, wag naman ganyan. Hindi na mahalaga yon. Tiningnan niya ito ng huling beses. Hindi bilang babaeng gusto niya, kundi bilang taong nagpamukha sa kanya ng pinakakinatatakutan niya. Nabiro lang si Migs, madaling paikutin at kayang paibigin at iwan. Sinikap nila na hindi magpansinan sa mga nagdaang taon, hanggang sa dumating ang araw ng kanilang pagtatapos. Maingay ang graduation day. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Migs na tahimik. Kasama niya ang kanyang mga magulang. Congratulations anak, bati ng kanyang ina. Napangiti siya at niyakap ito. Salamat po. Niyakap din siya ng kanyang papa. Aalis na sila nang biglang tumawag si Bella. Ayaw niya sanang pansinin, kaso nasa harap niya ang kanyang mga magulang. Kaya sinabi niyang mauna na muna ang mga ito at kakausapin muna si Bella. Lumapit ito, nakatoga rin, pero may kakaibang lungkot sa mga mata. Pwede ba kitang makausap? Saglit siyang nanahimik. Last na, dagdag ni Bella. Please, Migs. Tumango na lang si Migs. Lumayo sila sa maingay na grupo, papunta sa gilid ng quadrangle kung saan mas kakaunti na ang tao. May mga dahong nalalaglag mula sa puno. May mga estudyanteng nagpipicture sa malayo. Pero doon, parang mas mabagal ang oras. Ano? Maikli niyang tanong. Huminga ng malalim si Bella. Aalis kami next week. Pupunta ako ng Canada. Bahagya siyang nagulat. Alam niyang nasa abroad ang mama nito. May balak na sumunod pero hindi niya inaasahan na matutuloy. Napalunok si Bella. Bago ko umalis, gusto ko lang sanang ayusin. Wala namang dapat ayusin. Sagot niya kaagad. Bakas agad ang sakit sa mga mata ni Bella. Migs, please, huwag ka namang ganyan. Hindi siya makatingin dito. Sa malayo ang tingin niya. Baka kasi hindi niya matiis. Baka bigla niya nalang patawarin at kalimutan ng lahat ng naging kasalanan nito. Hindi ko natapos sabihin lahat noon, sabi ni Bella. Hindi mo ko pinakinggan. May kailangan pa ba akong marinig? Bella, alam ko ng totoo. Tiningnan siya ni Bella, diretso sa mga mata. May kailangan ka pang malaman. Tumawa siya ng mahina. Anong bago? Na nagbago? Na nagsisi ka? Na naging totoo sa huli? Napayuko si Bella. Oo, yun naman kasi talagang totoo, Migs. Naging totoo lahat. Lahat ng pinakita ko sa bandang huli. Hindi na yun basta sa pustahan lang. At hindi lang naman ikaw ang nahulog. Pati ako, Migs. Pinagdikit niya ang kanyang mga labi. Hindi siya naniniwala. Ayaw niya nang maniwala sa mga kasinungalingan nito. Hindi ko ine-expect na mahuhulog ako. Patuloy pa nito. Akala ko kaya kong kontrolin. Akala ko laro lang talaga. Pero habang tumatagal, Tama na. putol ni Migs. Naluluha na ang mga mata nito. Migs, Tama na nga sabi. mas matigas ang boses niya ngayon. Binigyan mo ako ng pag-asa pero hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Naging malupit ka sa pamamagitan ng pagiging peke mo sa akin, Bella. Tama na. Pagod na ako. Huwag mong sabihin nahulog din naman ang damdamin mo sa akin. Mas malupit na iparamdam mong posible. Tapos biglang sasabihin mong hindi pala. Alam mo ba, ilang taon kong kinumbinsi ang sarili ko na okay lang na hindi ako pansinin. Na okay lang na hindi ako piliin. Napahikbi si Bella. Tapos dumating ka. Iba ka.
Akala ko, iba ka. May nararamdaman ako para sa'yo, bulong ni Bella. Hindi ko lang alam kung kailan nagsimulang maging totoo. Pero totoo na talaga to. Maniwala ka naman. Alam kong galit ka pero ito na talagang totoo, Migs. Pinikit niya ang mata niya sandali. Yun ang eksenang pinangarap niya noon. Kung hindi niya nalaman ng totoo, baka iba ang naging sagot niya. Pero hindi na siya ang Migs na yon. Hindi ko na kayang paniwalaan, sabi niya rito. Kapag may basag ng salamin, kahit anong dikit mo, may lamat pa rin. Pwede ba to? Sabi ni Bella, halos desperado na at magmakaawa sa kanya. Mag-usap tayo, ayusin natin. Hindi ko hahayaang matapos ng ganito. Please, ayokong umalis na ganito tayong dalawa. Walang araw na hindi bumabagabag sa akin ang mga bagay na nagawa ko sa'yo. Matagal na tong tapos. Umiling si Bella. Hindi pa. Hindi matatapos to hanggat hindi mo ako napapatawad. Walang emosyon ang mukha niya ngayon. Bella, wala na akong pakialam. Mag-guilty ka man habang buhay. Wala na akong pakialam. Parang tuluyang nadurog ang ekspresyon nito. Ganun na lang ba talaga? Migs, kahit kaunti lang. Ano pa bang gusto mo? Pwede ba? Tama na. Huwag kang gumanyan sa akin na para bang ang gwapo ko. Alam ko naman na sa loob-loob mo pinagtatawanan mong pangit at tabingi kong mukha. Umalis ka na lang kung aalis ka. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha nito. Sabihin mong wala na talaga. Sabihin mong wala ka na talagang nararamdaman sa akin. Kumuyom ang mga kamao ni Migs. Tiningnan niya ito ng matagal. Alam niyang mayroon pa, pero hindi siya kailanman naaamin. Kakalimutan niya na rin si Bella. Wala na, sabi niya. Mag-ingat ka na lang sa Canada. Huwag ka na ring bumalik. Migs. Bago pa niya marinig, umalis na siya sa harap nito. Pagod na siyang pakinggan si Bella. Ayaw niya nang magtiwala rito. Maghihiwalay na naman sila ng mga landas, kaya wala nang silbi ang pag-uusap na yon. Nang unang araw ng college, parang ibang mundo para kay Migs. Habang naglalakad siya papunta sa College of Fine Arts, mahigpit ang hawak niya sa mga gamit niya. Hindi na siya ang batang naghahanap ng validation sa bawat tingin ng iba. Kung may makakapansin man sa kanya ngayon, dahil na lang sa gawa niya. Kung may mang-asar, iisipin niyang mga immature at mga walang kwenta lang talaga ang mga pag-uugali. Sa unang semester pa lang, napansin na siya ng mga professor. Miguel, ikaw ba gumawa nito? Tanong ng instructor niya sa isang class. Opo. Napangiti ito. May lalim, restrained at parang may pinanghuhugutan. Ang ganda. Tahimik lang siyang tumango. Kung alam lang ng professor kung gaano kalalim ang pinaghuhugutan niya. Maraming masasakit sa buhay niya na ginagawa niya na lang na isang sining. Sa dorm, madalas siyang magpuyat. May nahanap na kasi siyang pagkakaabalahan. Gumagawa na siya ng mga kwento ng batang inaapi pero hindi gumaganti. Mga tauhang piniling umintindi kahit sinaktan. Mga eksenang puno ng compassion. Ang ironic, sa papel, kaya niyang magsulat ng pagpapatawad na parang natural lang. Sa totoong buhay, hindi niya yun magawa kay Bella. Masakit pa rin kasi. Dahil na rin siguro na wala na ang pagkamahiyain niya at naging bukas na rin ang mga tao sa iba't ibang kondisyon paglipas ng panahon, may ibang tumatanggap na sa kanya. May mga kaklase siyang gustong makipagkaibigan. Uy, Migs, kape tayo minsan? Sabi ng blockmate niya. May ginagawa ako. Maikli niyang sagot. Next week, tanong ng isa. Huminga siya ng malalim. Titingnan ko. Isang gabi, habang nag-i-edit siya ng thesis comic niya, biglang sumagi sa isip niya ang isang eksena mula sa high school. Galit siya kay Bella, pero hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya ito makalimutan. Hinigpitan niya ang hawak sa stylus. Bakit ko pa ba iniisip ang babaeng yun? Hindi ko na dapat siya iniisip. Bulong niya sa sarili. Tinuloy niya na lang ang pagguhit. Pag-graduate ni Migs ng college, may publisher na agad na kumuha sa kanya. May market sa ganitong klase ng storytelling, sabi ng editor sa kanya.
Nagsusulat ka tungkol sa kindness ng hindi sobrang preachy. Ngumiti siya ng bahagya. Lumabas ang unang graphic novel niya. Sumunod ang pangalawa, hanggang sa unti-unti nakilala ang pangalan niyang M. Santos sa local comic scene. Nagkaroon siya ng interviews, signings at na-feature sa ilang scenes. Sir, saan po galing ang inspiration nyo sa themes ng resilience? Tanong ng isang interviewer. Saglit siyang natahimik. Sa mga pagkakamali at sa mga taong hindi mo akalaing magtuturo sa'yo. Naniniwala po ba kayo sa forgiveness? Ngumiti siya ng tipid. Oo naman, importante yon para makausad. Hindi niya sinabi na hanggang salita lang yon. Dahil baka kaya hindi siya makausad, dahil nga hindi pa rin siya marunong magpatawad. Doon niya nakilala si Trina sa isang book signing. Mahinhin ito, tahimik at simpleng manamit. Fan mo ko, sabi ni Trina at may hawak na kopya ng libro niya. Napangiti si Migs. Salamat. Yung kwento mo tungkol sa batang piniling magpatawad, tumatak sa akin. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Ako rin po, maraming gustong patawarin. Hindi niya alam kung bakit, pero unti-unti silang naging malapit ni Trina. Namalaya niya na lang na pumayag siya sa mga invite nitong mag-coffee date sila. Nalaman niyang working student ito noon na napatigil dahil naging breadwinner. May 3 kapatid na pinag-aaral. May nanay na may sakit pero sugarol. Ang hirap minsan, sabi ni Trina habang nakayuko. Pero kailangan talaga kasi wala naman silang ibang aasahan, kundi ako lang. Tahimik siyang nakinig. Naawa siya kay Trina. Hindi naman galing sa yaman si Migs, pero nabigay naman ang lahat ng pangangailangan niya, kasama na roon ang mga luho. Kaya hindi niya alam kung paano ang sobrang maghirap sa aspetong yon. Unti-unti, naging malapit pa sila ni Trina, hanggang sa naging sila na. Pero sa bawat date nila, si Migs ang palaging nagbabayad ng bills. Ako nang magbabayad. Saad ni Migs. Napangiti agad ito. Salamat. Kapag may mga kailangan ng kapatid nito, siya ang unang nilalapitan. Migs, pwede ba kitang mahiraman? Babayaran ko agad kapag may sweldo na. Okay lang. Pero napapansin niya. Parami na ng parami ang paghingi nito sa kanya. Kapag naniningil siya, iniisip na lang ni Trina na bigayon. Boyfriend naman daw siya. Hindi na siya nakikipagtalo. Nagsettle lang si Migs sa ganoon. Hanggang sa namalaya niya na lang na marami na ang umaasa. Halos siya na ang gumagasto sa mga pangangailangan ng pamilya ni Trina. Ayaw niyang magreklamo, ayaw niyang mag-away sila. Isang gabi, nasa bahay si Migs kasama ang pamilya niya. Kasama si Trina sa hapag. Tahimik ang nanay niya habang kumakain. Wala namang pinakitang masamang ugali ang mga ito. Pero pag alis ni Trina, nagsalita ang kanyang ama. Migs, bakit po? Sigurado ka ba sa girlfriend mo? Tanong ng kanyang ama. Sa tono pa lang, alam na niya. Ano po yun? Hindi namin siya gusto para sa'yo. Diretsong sabi ng kanyang ina. Mama. Anak, malumanay pero matatag ang boses nito. Nakikita namin, lahat inaasa sa'yo. Alam mong wala kaming problema kahit sinong patulan mo. Pero nakikita talaga namin na ginagamit ka lang niya. At ikaw, nagpapagamit ka naman. Malinaw pa sa sikat ng araw na pera lang ang habol niya sa'yo. Hindi naman po sa lahat, ma. Katwiran pa ni Migs. Sa karamdam ko naman po na mahal niya ako. Naawa po ako sa kanya kaya tinutulungan ko. Pero papunta na ron, sabi ng tatay niya. Mauubos ka din dyan sa ginagawa mo. Anak, hindi masamang tumulong, pero iba yung ikaw ang sasalo sa buong mundo niya. Natahimik si Migs. May taong nakalaan para sa'yo, dagdag pa ng kanyang ina. Huwag kang magmadali, huwag kang magsettle sa taong gagamitin ka lang. Parang may kumirot sa kanya sa salitang gagamitin. Alam naman niya yon. Dine-deny lang talaga ni Migs. Hindi niya ako ginagamit. Mas matigas na sagot niya. Napailing ang kanyang ama. Sigurado ka ba?
hindi na naman siya makasagot. Sigurado ba siya? Alam niya sa sarili niya na may bahagi roon na oo. Hindi dahil masama si Trina, kundi dahil kailangan siya nito. Anak, Sabi ng tatay niya. deserve mo yung pipili sa'yo. Hindi dahil may kailangan sila, kundi dahil ikaw yan. Biglang bumigat ang nararamdaman niya. Sino ba ang pipili sa kanya? Hindi siya gwapo, boring siyang tao at tahimik. Kulang na nga lang ay magkaroon siya ng sariling mundo. Wala naman akong choice. Mahina pero matigas niyang sagot. Nagulat ang mga magulang niya. Maging ang lola niyang matandang-matanda na, nagulat at nalungkot na rin. Anong wala kang choice? Tanong ng nanay niya. Sino pa bang pipili sa akin? Tuloy ni Migs. Sino pa bang magmamahal sa akin? Alam ko naman po, hindi ako ang tipo na unang pipiliin. Kung may taong gustong manatili, kahit may kapalit, okay na yun. Alam ko pong ginagamit lang po ako sa ibang bagay. Pero ano po bang pagpipilian ko? Sisikapin ko na lang po na hindi mawala ng pera para manatili siya. Kasi alam ko pong doon lang po sa aspetong yun may magtitiis na magmamahal sa akin. Kumislap ang mga luha sa mga mata ng kanyang ina. Umiwas na lang siya ng tingin. Akala ng mga ito, confident na siya. Akala ng mga ito, makakahanap siya ng mas maayos. Pero ang totoo, siya pa rin ang dating Migs na hindi matanggap ng ibang tao. Punong-puno ang maliit na event hall ng bookstore. May backdrop ng bago niyang graphic novel na pinamagatang The Weight of Gentle Things. May pila para sa signing. May media sa gilid. May projector na nagpa-flash ng ilan sa mga panels niya tungkol sa empathy, grief at second chances. Tahimik at composed si Migs sa harap. Nakasuot siya ng black na long sleeves at simpleng relo. Sir, paano niyo po nasusulat ang ganitong klaseng compassion? Tanong ng host sa Q&A. Saglit siyang nag-isip. Siguro, dahil nakita ko kung gaano kasakit kapag wala ito. May ilang tumango sa audience. Pagkatapos ng talk, nagsimula ang signing. Isa-isa ang mga lumalapit. Sir, ang ganda po ng message ng bago ninyong libro. Ngumiti si Migs. Salamat. Sir, pwede po selfie? Tumango na lang siya. Sure. Hanggang sa may isang librong inilapag sa mesa niya. Iniangat ni Migs ang tingin. At doon, parang may biglang humila sa oras pabalik sa nakaraan. Bella. Mas mature ang mukha nito. Mas maamo ang mata at mas kalmado ang tindig. At sa isang segundo, pinagtaksilan si Migs ng puso niya. Hello, Migs. Long time no see. Malumanay nitong sabi. Hello. Sagot niya, kahit alam niyang hindi naging maganda ang huling pag-uusap nila. Congratulations, sabi ni Bella. Ang galing mo. Thank you. Inabot niya ang libro. Anong ilalagay kong name? Saglit itong napangiti. Nakalimutan mo ng name ko? Binanggit mo lang kanina. Bella. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagsusulat. Inabot niya ang libro. Nice seeing you. Sabi niya na lang. Tumango si Bella. I'm proud of you. Saglit siyang tumigil. Ilang taon na ang nakalipas pero ganun pa rin ang epekto sa kanya ni Bella. Thanks. Sagot na lang ni Migs. Akala niya doon na matatapos. Pero hindi agad umalis si Bella. Nag-abang pala itong matapos ang event hanggang sa malapitan siya ulit. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang. Diretso ang tingin nito. Umigting ang panga ni Migs. May gagawin pa ako. After? Umaasang tanong ni Bella. Tahimik siya sandali. Isang bahagi sa kanya ang gustong tumanggi agad. Isang bahagi gustong malaman kung bakit gusto siya nitong makausap. Saglit lang. Sabi niya na lang sa huli. Sa gilid ng bookstore, may maliit na cafe area. Doon sila umupo ng magkaharap. So, nagsimula si Bella. I won't make any excuses, pero gusto ko talagang makausap ka tungkol sa nangyari sa atin noon. Tahimik siyang nakatingin dito. Sobrang tagal na nang nangyari. Mga bata pa nga sila noon. Hindi niya alam kung gaano kaimportante yun sa dalaga para balikan pa siya at mapag-usapan yon. Parang ayaw niyang maniwala.
Pakiramdam niya ay lolokohin na naman siya. Malupit ang ginawa ko noon, patuloy nito. Immature, selfish, nadala ako sa ego, sa barkada, sa idea na kaya kong kontrolin ang feelings ng iba. Hindi siya makatingin ng diretsyo dito. Hindi ko alam kung para saan pa tong pag-uusap na to. Pakiramdam ko wala ng sense. Kita niyang nasaktan si Bella sa mga simpleng salita na kanyang binitiwan. Kung sa'yo wala, sa akin meron dahil matagal kong dinalamig. Hanggang ngayon, guilty pa rin ako sa mga nagawa ko sa'yo. May naabot na ako sa buhay ko. Marami nang nangyari. Pero ang utak at puso ko, bumabalik pa rin sa mga bagay na pinagsamahan natin noon. Naging psychologist ako dahil sa'yo. Isa ka sa mga dahilan ko kasi gusto kitang maintindihan. Gusto kong maintindihan ang damdamin ng ibang tao na hindi ko nagawa noon. Napasinghap si Migs. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Oo na't galit siya pero naniniwala naman siya na humupa na rin yon sa paglipas ng panahon. Siguro hindi rin siya makausad dahil bumabagabag sa kanya si Bella ng ilang taon sa buong sistema niya. Alam kong hindi mabubura ang ginawa ko, sabi pa ni Bella. At wala akong karapatang asahan na mapapatawad mo ko. Madaling magsisi kapag may nagawa kang pinsala. Alam kong ganun palagi. Lumalago ang mga tao, pero hindi nabubura ng paglago ang pinsalang ginawa ko sa iyo noon, Migs. Napatawad na kita. Huminga siya ng malalim. Mga bata pa tayo noon at kalimutan na lang yon. Masaya ako para sa'yo. Maayos ng buhay ko. Masaya ako at may girlfriend na ako. Sana makausad ka na rin. Saglit itong natahimik at napalunok. May girlfriend ka na? Hindi siya sumagot. Nakita niya sa mga mata nito ang selos at panghihinayang. Pero umiwas ng tingin si Migs. Iniisip na lang niya na dinadaya siya ng kanyang isipan. Matagal na panahon na ang lumipas. Kung totoo man na gusto siya noon ni Bella, siguradong matagal na yung nawala. Imposible na sa itsura niyang yon na alam niyang madali lang kalimutan at palitan. Pero simula ng araw na yon, hindi niya alam kung bakit palagi niyang nakikita si Bella, kung saan-saan na lang. Minsan sa simbahan o malapit sa bahay nila. Minsan sa grocery store o kaya sa coffee shop sa harap ng publishing house. Sinusundan niya ba ako? Napakagatlabi si Migs at napailing. Bakit ako mag-a-assume? Pakialam niya ba sa akin? Napalunok siya sa kaba. Pero paano nga kung sinasadya ni Bella? Paano nga kung nagpapapansin ito? Ano ang gagawin niya? Napahima siya sa kanyang sentido. Para bang biglang nagkaroon ng problema si Migs. Ano to? Pogi problems? Natawa na lang siya sa kanyang sarili. Isang gabi nang makauwi siya sa bahay, nagulat siya nang makita na may isa pang sasakyan sa labas. Hindi niya alam kung sino ang bisita, pero muntik na niyang mabitiwan ang mga dala nang makita si Bella sa kusina. Kausap nito ang mama at lola ganda niya. Bella? Tanong ni Migs. Humarap ang kanyang lola ganda. Migs, nagulat ka no? Ako rin. Natatandaan ko pa ito. Si Bella, nakita ko sa simbahan kanina. Hindi ba at siya ang crush mo nung high school? Mas lalong gumanda't doktor na pala. Lola, namamaos niyang tawag dito. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang sabihin na crush niya si Bella noon. Tumawa ang mama ni Migs. Dito siya kakain, makikisalo sa atin, saka para magkamustahan kayo. Tumulong siyang magluto rito. Napalunok si Migs. Gusto niyang patulan ang ginagawa ng pamilya niya. Alam niyang boto ang mga ito kay Bella. Pero kabastusan yon sa kanyang girlfriend. Hindi pa ako dito kakain, malamig niyang sabi. Natigilan ang pamilya niya, maging si Bella na hindi maitago ang hiya. Napabuntong hininga si Migs at kunwari ay tiningnan ang oras sa kanyang relo. May usapan kami ng girlfriend ko. Sa labas po kami kakain ni Trina. Magbibihis lang ako, then aalis ulit at susunduin na lang siya. Pagkatapos niyang sabihin yon, natahimik ang mga tao sa bahay. Kaya umakyat na lang siya at pumasok sa kwarto. Nang maisara ni Migs ang pinto, sinapu niya ang kanyang dibdib. Walang hiya. Ano yun? Napatingin si Migs sa salamin. Hindi ako gwapo. Etong tabinging mukhang to,
tinatanggihan lang si Bella. Pogi ka? Pogi ka ba, ha? Kapal mo naman. Pero grabe, bakit parang ang pogi-pogi ka sa paghahabol niya? Totoo ba yun? Gusto niya ba talaga ako? Kaya niya ba? Aagawin niya ako? At magpapagaw ba ako? Hindi niya napigilang umungol. Pagdating kay Bella, para siyang mababaliw na ewan. Hindi tama yon, maling-mali, lalo na kung may girlfriend siya. Kaya naman, nagmamadali na lang siyang naligo at nagbihis. Bumaba siya at dumiretso na papuntang sasakyan. Pero bago makasakay, tinawag siya ni Bella na sinundan pala siya. Sorry, napakagatlabi si Bella. Alam kong naiinis ka, pasensya na kung nandito ako. Inimbitahan kasi ako ng lola mo, hindi ko kasi matanggihan. Kumunot ang noo ni Migs. Okay lang, walang problema. Si lola naman ang nag-imbita sa'yo. Pero aalis ka. Halos murahin na ni Migs ang sarili para pigilan ng emosyon. Yon na naman siya. Puging-pugi sa sarili dahil sa selos ni Bella. Aalis ako kasi makikipagkita ako sa girlfriend ko. Namamaos na sabi ni Migs. Bakas na talaga ang selos sa mukha nito. Umiwas siya ng tingin at sumakay na sa sasakyan. Nagmamadali at nanginginig siya habang binubuhay ang makina. Ano yun? Ayoko na. Bakit kasi siya ganun? Hindi pwede to. May girlfriend na ako. Kaya habang nagmamaneho papunta sa bahay ni Trina, pinipilit niya ang sarili na magpigil. Hindi dapat ganoon. Maya-maya, huminto na ang sasakyan ni Migs. Sa may looban pa kasi ang bahay ni Trina. Makikipag-date na lang siya rito para hindi niya maisip si Bella. Pero bago pa siya makatuloy, narinig ni Migs mula sa nakabukas na bintana ang boses ni Trina at boses ng nanay nito. Wala na naman tayong pera, bulalas ng ina ni Trina. Sumagot naman si Trina. Oo na, mamaya manghihingi ako kay Migs. Ano bang akala niyo sa boyfriend ko? Milyonaryo? Tamang may pera lang yon. Kung bakit ba naman kasi hindi ka humanap ng mas mayamang lalaki? Iritadong tanong ng nanay nito. Yang si Migs, kaunti na nga ang pera. Ang pangit-pangit pa. Huwag ka nga magpapabuntis doon. Kumuyom ang mga kamao niya. Alam niya namang pera lang ang habol sa kanya. Pero iba na pala talaga kapag narinig niya na. Narinig niya pa ang boses ni Trina. Malamang nay, para namang ewan to. Daring-daring nga ako kapag nakikipaghalikan doon. Nakapikit na lang ako para hindi ko makita na tabingi ang muka. Napailing ang nanay ni Trina. Yan, nagpapagamit ka rin lang naman at naikakama ka ng pangit na yon. Hut-hutan mo pa. Kulang na kulang pa. Ang ganda-ganda mo pagkatapos ang pangit niyang nakakatikim sa'yo. Kulang tayo dito sa pera kasi naman nagpapadala ka pa sa asawa mo sa probinsya at sa anak mo. Babawiin mo pa. Ayaw na nga sa'yo ng mga yon. Hindi niya nakinaya. Humakbang siya at tinanaw ang mga ito mula sa bintana. Natanaw niyang nakaupo si Trina at naglilinis ng kuko nito. Nang makita siya, agad na napatayo. Migs! Napailing na lang siya at nagmamadaling umalis. Pasakay na siya ng sasakyan nang hawakan nito ang kanyang braso. Teka lang, Migs. Bitiwan mo ako. Hindi ba nadidiri ka? Galit niyang tanong dito. Umawang ang bibig ni Trina. Magpapaliwanag ako. Makinig ka muna. Wala kang ipapaliwanag kasi narinig ko na lahat. May asawa at anak ka na pala. Hindi ko lubos na isip na pumatol ako sa katulad mo. Noon pa man, alam ko na kailangan mo ng pera. Kaya lumapit ka sa akin. Dahil tumutulong ako sa iyo at sa pamilya mo. Pero hindi ko akalain na ganito palang ugali mo. Akala ko kahit papano mabuti ang kalooban mo, Trina. Nagkamali ako. At ano yun? Nakakadiri ako. Paano ka? Paano naman ang pamilya mo? Mas nakakadiri ang mga pagkatao nyo. Kasi wala kayong ibang ginawa kundi manggamit ng ibang tao. Pagkatapos niyang sabihin yon, mabilis na siyang sumakay ng sasakyan. Galit na galit talaga si Migs. Gayunpaman, kasalanan niya rin naman. Hinayaan niyang makapasok sa buhay niya ang oportunistang si Trina. Hindi siya nakinig sa kanyang mga magulang. Inisip niya na wala nang ibang magmamahal sa kanya, kaya sa ganong klaseng babae na lang siya nagsettle. Nang makauwi, tulog na ang kanyang pamilya.
Siya, tahimik lang na uminom ng alak sa kusina. Wala siyang balak sabihin, sa kanya na lang sasabihin na hiwalay na sila ni Trina kapag kalmado na. Alam kasi ni Migs na manggigigil din ang mga ito sa galit dahil kay Trina. Sa mga lumipas na araw, madali siyang nakalimot. Siguro dahil alam niya rin naman sa sarili niya na hindi siya mahal ni Trina. Kaya nag-focus na lang si Migs sa trabaho. Pero sa lahat ng yon, isang babae lang ang hinahanap niya. Simula noong huling usap nila, hindi na ito muling nagpapansin. Mama, hindi na niya napigilang itanong. Si Bella po ba, saan ang klinik? Gumuhit agad ang pilyang ngiti sa mga labi nito. At bakit mo tinatanong? Akala ko ba, ayaw mo na? Tumikhim siya at umiwas ng tingin. Ayaw na nga, nagtatanong lang naman po ako. May anak po ang katrabaho ko na gusto niyang dalhin sa psychologist. Wala naman po akong kilalang psychologist kundi si Bella lang. I-try kong i-recommend. Tumawa ang kanyang ina at halatang nang aasar. Pero binigay pa rin ito ang address ng klinik. Kaya naman, isang araw, namalaya niya na lang na nandoon siya at nag-aabang. Ano bang ginagawa ko rito? Nakakabaliw na. Bakit pa kasi bumalik? Sa bandang huli, umalis na lang si Migs roon. Sa mga lumipas na araw, muli siyang nag-focus sa trabaho. Gusto niyang makalimot, mag-heal. Pero sinong niloko ni Migs? Mag-heal lang siya kapag nakita si Bella. At mukhang dininig ng langit ang hiling ng puso niya. Nandito si Bella. Usal ni Migs, nasa kanto pa lang at nagmamaneho. Bumaba agad siya, hindi na agad na ipasok sa garahe ang kotse. Bella, anong ginagawa mo rito? Nanlaki ang mga mata nito at tiningnan siya. Ano kasi, inimbitahan ako ng mama mo, saka may dala akong pagkain. Pinilit niyang maging kalmado. Pero ang totoo, gusto niya nang sumigaw ng, "Thank you, mama." Tumikhim si Migs. Okay, pasok na tayo. Nauna siya sa gate. Sumunod naman ang dalaga sa kanya. Pero bago niya yun buksan, hindi niya napigilang humarap. Napasinghap si Bella sa biglaan niyang paglingon. Ano ba talagang gusto mo? Diretsyong tanong ni Migs. Bakas ang kaba sa mukha ni Bella. Ha? Naningkit ang mga mata niya. Gusto mo pa rin ba ako? Hindi, Migs. Agad siyang nayamot. Bakit nagpapapansin ka rito? Umalis ka na lang. Pabalik-balik ka na parang... Mahal pa rin kasi kita. Napakagatlabi si Bella. Ibang gusto lang. Mahal kita kasi ang tagal-tagal na, Migs. Hindi agad nakapagsalita si Migs. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi ako naniniwala. Palagi ka namang hindi naniniwala, sabi pa ng dalaga. Saka mahalaga pa ba na maniwala ka? May girlfriend ka na at may iba kang minamahal. Alam mo naman pala tapos nagpapapansin ka pa. Naghahabol ka pa. Napakagatlabi ulit si Bella at umiwas ng tingin. Susulyap lang naman, Migs. Nanginig ang mga kamay ni Migs. Ang pangit ko, tapos sasabihin mong gusto mong sumulyap. Pogi ka naman sa paningin ko. Ikaw nga lang ang laman ng pantasya ko sa mga nagdaang taon, Migs. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Gusto mo bang agawin ako sa girlfriend ko, ha? Tingin mo, hahayaan kita? Hindi na napigilan ni Bella ang pag-irap. Bakit parang ang saya mo pa dyan na aagawin nga kita? Ayaw kitang pangunahan pero nagkwento na kasi ang mama at lola mo tungkol sa kanya. Kaya kung may chance na maagaw ka, aagawin na talaga kita. Napalunok si Migs at hindi na maitago ang tuwa. Talaga? Magkakasala ka? Sa pangit pa? Hindi ka ba nandidiri? Kumunot ang noo nito. Bakit naman ako mandidiri? Bumaba ang tingin ni Migs sa mga labi nito. Talaga? Hindi ko nandidiri? Mahalikan mo nga ako. Ha? May girlfriend ka? Tumawa si Migs. Sabi mo mga agaw ka. Paninindigan mo yun, di ba? Galingan mo mga agaw. Ipakita mo sa akin na hindi ka nandidiri. Ipakita mo. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Tumingkayad si Bella at inabot ang mga labi niya. Napahawak agad siya sa bewang nito at tumugon sa mga halik. Nakita niyang nakadilat ito, parang gustong ipakita na hindi talaga ito nandidiri sa kanya. Napaungol na lang si Migs nang haplusin nito ang kanyang pisngi. Wala akong girlfriend. Wala na.
Nagising na ako, kaya sige na't malaya ka ng angkinin ako. Pero wag mo na akong lolokohin ulit ah. Umiling si Bella at napangiti. Hindi na, Migs. Isinandal niya ito sa gate at mas lalong lumalim ang halik. Sa pagkakataong yon, pareho na silang napapikit at dinama ang sandaling yon. Sa sobrang bigay na bigay, hindi nila napaghandaan nang biglang bumukas ang gate. Napatili si Bella nang humandusay sila sa lupa. Sinapo niya agad ang ulo nito para hindi mauntog. Ano bang mga batang to? Bakit dyan pa kayo gumagawa ng kababalaghan? Bulalas ni Lola Ganda, sabay hampas kay Migs. Ikaw, kailan ka pa naging ganyan? Paano kapag nakita kayo ng mga kapitbahay? Saka may girlfriend kang iba? Lola, wala na po kami, matagal na. Umiwas siya sa hampas ng kanyang lola. Kami na po ni Bella. Malakas na tumawa ang kanyang ama. Ang nanay niya naman sobrang naiskandalo rin. Anak, hindi kayo nag-ingat. Baka may nakakita sa inyo. Sana dumiretso na lang kayo sa kwarto mo. Nakakahiya. Tumawa na lang si Migs. Ay nako, bahala kayo. Hindi na, sorry na. Hindi muna dadalhin sa kwarto. Hindi dadalhin sa kama ng hindi kasal. Napangiti si Bella at bakas ang saya sa mga mata. Maya-maya ay pumasok na sila sa bahay. Hindi niya inasahan ang lahat ng yon. Para kay Migs, walang tatanggap na iba sa kanya bukod sa kanyang pamilya. Pero may paraan talaga ang Diyos para ibahin ang takbo ng buhay na nararapat sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi sapat ang tagumpay para takpan ang sakit ng nakaraan. Minsan, nagtatayo tayo ng pader para hindi na masaktan. Pero sa proseso, sinasarado rin natin ang ating mga puso. Tandaan natin na karapat-dapat tayong mahalin ng buo at piliin ng totoo. Hindi dahil kailangan tayo, kundi dahil mahalaga tayo. At ang tunay na paghilom ay nagsisimula kapag natuto tayong magpatawad at pahalagahan ang ating mga sarili.